Okay, speaking of Christmas, di ba? Siyempre, ayaw natin malamig ang Pasko natin. Siyempre, maganda na may love life tayong lahat. Most especially Dayan Querer. Oo, panahon na, Dayan. Kasi single si Dayan na matagal na. For the longest time, you're the single in this group. And we've found the one for you. Yes, we've found the one for you na talaga nga namang tested at proven na talagang mamahalin kang tuwa. Graduated magna cum laude. Anong qualifications mo, Dayan, na isang lalaki? Matalino. Dapat ba matalino, maliit, nakasalamin? Gusto ko yung magaling sa trapiko, yung alam yung mga update palagi sa EDSA. Dapat makita na natin siya. Sino siya, Dayan? Ito na nga, ihinto na natin Anjun Magnayes para sa lagay ng trapiko. Anjun! Terno. Good morning, Dayan. Kinilig naman ako sa mga description na yan. Pero bago yan, puntahan muna natin ang sitwasyon ng traffic dito sa G. Araneta Avenue Corner, Quezon Avenue. Nakikita nyo naman yung mga gumagalaw na sasakyan, yan yung mga papunta ng Quiapo, Maynila. Hanggang sa kasalukuyan ay maluwag pa naman. Magkakaroon lang ng bagyang pagbigat dyan na sa may area ng Welcome Rotonda. Yung location natin kanina, inabot tayo ng 15 minutes. Yung pagbiyahe lang natin dito sa area na to dahil may pagkapal ng mga sasakyan, yung mga papunta dito sa may area ng Roosevelt. Pero kung tutunguhin naman natin yung mga papunta pa ng Quezon Avenue dyan sa may papunta ng Project 8 ay maluwag pa naman yung sitwasyon natin. Pero yung sa may G. Araneta Avenue, magkakaroon ng bahagyang pagtitipo ng mga sasakyan dyan sa may kanto ng E. Rodriguez. Yan ay punsod na rin, nakaka-apekto dyan sa daloy ng traffic, dyan sa may area ng E. Rodriguez, yung isinasagawang extension ng Manila Skyway. Yan po inaasahang matatapos sa 2018, pero pag natapos mo yan, inaasahan ng luluwag na ang sitwasyon ng traffic dito sa Metro Manila. At kaunting reminder, ipinatutupad pa rin po sa ilang bahagi ng Metro Manila ang track ban. Yan po ay simula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi at magbabalik po yan sa hapon simula alas 5 naman ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. So sa mga trucks po, may mga specified lanes po na itinalaga ang MMDA. So eto na, ang inaabangan nila at araw-araw ang It's a Sign. Napakadali nito pero gano'n nga ba pa rin kapamilyar ang mga mamamayan natin dito. Silipin natin to, panoorin po natin. Kung saan pwedeng magbaba at magsakay. Tamang sakayan at babaan. So why is it necessary for us to go to proper loading and unloading zone? I guess to avoid traffic. Para din safe siguro sa mga pasahero. Dapat tayo sumunod para maging maayos yung traffic. Para sa ganun, maiwasan yung pagkakabuhol din ng traffic. Para hindi ko madisgrasya. Okay, napakadali ng ating traffic sign. So, ano nga ba yung ibig sabihin nito? Napakadali. Ito yung mga tamang lugar kung saan pwedeng magbaba at magsakay yung mga public utility vehicles. At kung lalabag kayo dito, ayon na rin sa listahan ng violation ng MMDA, maaari kayo magmulta ng 150 pesos. Pero kapag kayo po ay todo na sa pangatlong violation, kayo po ay mag-undergo na ng seminar at maaaring ma-revoke pa ang inyong lisensya. Kaya sa mga public utility vehicles, huwag maging pasaway, ano po. Lalo na kung nandito kayo sa intersection gaya ng G. Araneta Avenue. At bago ang lahat, Dayan, pipick up muna ako sa iyo. Isa ka bang seatbelt? Ano yun? Isa ba akong seatbelt? Hindi. Bakit? Isa ka bang seatbelt, Dayan? Bakit? Bakit? Kasi sa tuwing gagamitin kita, feeling ko safe na safe ako. Grabe gagamitin. User ka Anjun, pala! ano mo na po yung gagamitin? Ikaw talaga? Gamit na pala si Dayan ngayon. Ito, Ange. Password ka ba? Hindi naman ako kagaya ng iba. Ange, meron akong tanong Bakit? sa'yo. Ba't ako password? Hindi kasi kita makalimutan eh. Maraming salamat, Ange. Oh my God! Grabe na to. Thank you. Maraming salamat, Anjun Magnay, live sa Araneta Avenue. Sige, hanggang Lunes po muli para sa ating traffic update. Thank you so much, Anjun.